pong si DOJ Secretary Remulla nanawagan kay resign Representative Saldico na umuwi na at harapin ang kaso daw po niya dito po sa ating bansa. So ngayon pakinggan po natin itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan. I-play na po natin. Tapos na ang 10 araw na palugit ng Kamara para bumalik ng bansa si Saldico. Pero sa halip na umuwi, nagbitiw si Ko sa pwesto. Narito ang agenda report ni Joash Malimban live mula sa DOJ. Joash, ano ang reaksyon ng ahensya sa pagbibitiw ni Ko? Sabi nga ni Paul Garateo, galit na galit sila kay Romualdez. Pinagtutulungan talaga nila si Romualdez. Gusto talaga nila makulong. Dapat kasama sila. Hindi lang pwede yung mga kongresista makukulong dito. Dapat may mga senador din na makulong po dito. Unfair naman kung mga kongresista lang yung makukulong dito. Corina, face the music. Yan yung panawagan ni Justice Secretary Boying Remulla kaya resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Patungkol yan sa isinasagawang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects at budget insertions. As per latest monitoring daw ng DOJ, nasa Spain pa rin si Ko. Ito ay sa kabila ng pag-revoke ni House Speaker Bogie D sa kanyang travel clearance. Depensa ni Ko, kinakailangan niya ng sapat na oras sa ibang bansa para umano sa kanyang medical treatment. Pero para kay Secretary Remulla, hindi na siya umaasang babalik pa ang kongresista sa bansa, lalo pat nag-resign na ito bilang mambabatas kanina. Hindi, mukhang malabo na nga. Kasi mga kababayan talaga magtatago na po yan. Alam na po ni Saldico, mga kababayan, na kung babalik siya dito po sa Pilipinas, alam niya makukulong siya. Kasi guilty po talaga siya, mga kababayan, sa mga matitinding aligasyon po laban sa kanya. Lalo na at unti-unti nang lumalabas yung mga matitibay na ebidensya na makakapagdiin po dito kay Congressman Saldico. Anyway, tuloy pa natin. Yun, so far hindi naman siya fugitive. Pero gano'n na magiging status siya later on. That's inevitable. Kasabay ng panawagan kay Ko, inilahad din ni Secretary Remulla na iimbitahan na ng ahensya sa mga susunod na araw ang mga kongresistang dawit sa flood control scandal. Kasunod yan ng mga pangalang inilahad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ng former DPWH officials sa Senate and congressional hearings. We will invite them first. We'll let the NBI invite them. If they do not show up, then we will have the NBI subpoena them. May subpoena powers din naman niya. Kasi sila active active investigation to of charges in sworn statements. Nagpaalala naman ng DOJ sa mga ini-evaluate sa Witness Protection Program na mag-behave accordingly. Yan ay matapos mag-viral ng finger heart post ni Sara Diskaya noong nakaraang Sabado. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bagamat protected witnesses na ang mga Diskaya, hindi nawawala sa usapin ng restitution, lalo't kinakailangan umanong maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan dahil ayon sa expose ni Senator Ping Lacson na abot sa 207 billion pesos. Tsaka tandaan nyo, mga kababayan, isipin nyo yung mga nadidismaya kasi inilagay sa WPP, eto po mag-asawang Diskaya, wag po nating kalimutan na may pananagutan po sila na kailangang ibalik yung pera ng mamamayang Pilipino. At ang isa pa dito, kung titingnan po ninyo, mga kababayan, since na-avail na nila yung Witness Protection Program, dapat na po nilang simulan na ibalik yung pera ninyo. Dapat na pong simulan ng mag-asawang Diskaya na isaole lahat ng mga nakulimbat po nila di umano sa kaban ng bayan. Yung nakamang kontrata ng Diskaya Firms mula 2016 sa DPWH. Corina. Joash, ang pinag-uusapan kasi ay although revoked yung kanyang travel clearance, parang hindi na siya applicable dahil nga siya'y nagbitiw na sa tungkulin bilang isang congressman. Ang tinatanong ng tao ngayon ay yung pag-revoke ng kanyang pasaporte. Yan ay hindi pa ginagawa ng gobyerno. Ito ba'y dahil wala pang charges against him to compel him to come back to the Philippines? Corina, yung proseso nga na yan na pag-revoke ng passport at pagpapadala kaya resign congressman ko dito sa Pilipinas ay isang mahabang proseso nga raw ayon kay SOJ Remulla.
Kanina sinabi niya na may tinitingnan na lang ngayon yung development doon sa Blue Notice at if ever na ma-issuehan ng warrant itong si resigned Congressman Ko ay makikipag-ugnayan na sila sa Interpol nang sa gayon ay mapadala dito sa Pilipinas ang resigned Congressman na si Zaldico. Eto, mas nakakahiya to mga kababayan. Kaya kung ako kay Congressman kay resign, Congressman Zaldico, much better po umuwi na kayo ng Pilipinas kaysa dadamputin pa po kayo ng mga kapulisan dyan sa pamamagitan ng Interpol. Kasi alam naman po natin mga kababayan, pag Interpol na ang kumilos, wala pong makakalusot. Diba, maaresto po etong si Zaldico. Mahuhuli po siya. Katulad ng nangyari kay Tevez at dito po kay Alice Guo. Diba mga kababayan? Kaya dapat umuwi na ng Pilipinas etong si Zaldico. Anyway, tuloy pa natin. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ako nagtataka rin ako. Bakit yung Interpol kumikilos kapag yung mga katulad nitong si Zaldico, samantalang si Roque tagal-tagal na nag-iingay. Diyan po sa dahig, bakit hindi maipa-aresto yan? At ang pinag-uusapan din na kanyang final destination is sa Portugal. Sa ngayon, kumpirmado ba na nasa Espanya pa rin siya? Yung sa Spain, Corina, ito raw ay base sa latest monitoring pa lang ng DOJ. Pero ayon nga kay Secretary Remulla, tinatrack pa rin talaga nila yung location dahil nga raw ay palipat-lipat ng lokasyon itong si resigned Congressman Ko. Pero sabi niya nga kanina, ang kanyang paninigurado, if ever daw ma-issuehan ng warrant at magkaroon nga ng charges, ay agad silang makikipag-ugnayan sa international authorities nang sa gayon, mapadala agad dito sa Pilipinas si Congressman Ko at maharap niya yung mga charges o yung mga complaints na maaaring i-file sa kanya sa korte dito sa Pilipinas. Corina. Ayun, so yun ang hinihintay na siya ay masampahan ng kaso para siya ay maging isang opisyal na pugante. Tama. Bago mangyari yon, walang pwedeng magpilit sa kanyang bumalik ng Pilipinas. Tama ka dyan, Corina, hindi pa nga daw fugitive yung tawag sa kanya. Pero sabi ni Secretary Remulla, base daw sa kanyang personal or past experiences, yung mga ganito raw na hindi na o biglang lumalabas ng bansa kapag may hinaharap na issue, posible raw na hindi na raw ito bumalik. Hindi na talaga mga kababayan babalik yan. Lalo na at mapera naman itong si Zaldico, may pang-sustain siya para makapagtago sa ibang bansa, malabo na po talagang bumalik yan. Kaya ang pinakamainam na paraan po dyan mga kababayan, pag nakasuhan, ipatrabaho na po sa Interpol para mapabalik ng Pilipinas at maharap niya po yung mga kaso niya dito sa ating bansa. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Sa bansa voluntarily. Although sabi niya nga na hindi pa siya fugitive right now, possible daw na in the future, fugitive yung maging status sa kanya at kailangan siyang ipadala forcefully pabalik dito sa Pilipinas. Corina. Maraming salamat, George Malimban, ng uulat ng live mula sa DOJ. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, mangyayari na maging fugitive yan pong si Congressman Zaldico kapag umusad na po ito. Kasi may nakita rin po tayong balita mga kababayan na ito daw pong si Congressman Congressman Zaldico at ilang DPWH official pinakakasuhan na po ng ICI sa Ombudsman. Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Galing po ulit ito sa Bilyonaryo News Channel, ikinekredit po ulit natin sa kanila. Ano po, so maliwanag naman po dito na pinakakasuhan na ng ICI. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan mabilis magtrabaho ngayon yung ICI. Yung binuo ni PBBM na ICI mga kababayan, sobrang bilis nila magtrabaho at mag-imbestiga po ngayon. Kita nyo mga kababayan, pinakakasuhan na agad. Ito pong si Zaldico at ito pong ilang opisyalis ng DPWH. Anyway, tuloy po natin. Ipinapaubaya na ng ICI sa Ombudsman ang kaso ang posibleng isampa laban kina dating Acopico Party List Representative Zaldico at ilang opisyal ng DPWH. Kaugnayan sa higit 200... Ang tanong dito, mabilis din ba? Katulad ng ICI, ito pong Ombudsman. Kasi kailangan po talaga nilang bilisan ito mga kababayan para mapapanagot na po yung mga dapat managot na yan sa issue po ng maanumalyang flood control. Kasi inip na talaga sa totoo lang ang mamamayang Pilipino, kailangan na may makita ang taong bayan na makukulong po dito sa issue pong ito. Kasi sa totoo lang, lahat ng mga kababayan Pilipino po natin nakatutok po dito at inaabangan kung mapapapanagot ba yung mga tao na lalo na yung mga malalaking tao
na nasasangkot po talaga dito yung mga politician. 180 million pesos na substandard flood control project na nabisto sa Oriental Mindoro. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Naghain na ng unang referral ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ngayong Lunes, September 29. Ito po ay tungkol sa 289.5 million flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ito po ay proyekto ng DPWH through SunWest Inc. Ito po yung proyekto ng road dike along Mag-asawang Tubig Bridge. Ngayon ninyo sabihin na mabagal magtrabaho yung ICI. Ay kita nyo napakabilis. Si Saldico pinakakasuhan na. Yung ilang opisyalis ng DPWH pinakakasuhan na mga kababayan. Dahil po dun sa proyektong palpak na nagkakahalaga ng milyones diyan po sa Maynauhan, Oriental Mindoro. Pinapaubaya na sa ombudsman. Ngayon, ang tatanungin natin, gaano naman kabilis yung pagtatrabaho na gagawin ng ombudsman para po mapapanagot eto po mga taong pinakakasuhang ito. Natatandaan niyo po, noong September, ito po ay ininspeksyon ni Secretary Dizon together with Governor Dolor. At dito po ay nakita nila ay may pagkukulang po at hindi sang-ayon sa design ng project. Ayon sa ICI, batay sa dokumento na isinumite ng Department of Public Works and Highways sa kanila, nakitaan lang na 2.5 to 3 meters lang ang haba ng in-install na steel sheet piles na taliwas sa kontrata ng detailed engineering design nito na dapat 12 meters ang haba. Ang discrepancy po nito. Boss Jake, opinion po, pabor ba kayo sa hindi ipubliko? Sa hindi pagpubliko ang investigasyon ng ICI? Sa akin, wala. Kita nyo, hindi naman mga kababayan ganito yung nagiging investigasyon ng ICI, nakapublic naman yan. Kita nyo ba yung paglilibot-libot mga kababayan ni na Magalong? Diba kita nyo naman mga kababayan yun? Nag-iimbestiga na sila noon kasama etong si Secretary Vince Dizon. In the same time, kita nyo naman kung gaano kabilis yung pagtatrabaho nila. Ito may nakakasuhan na nga Ito ay potensyal na makakaresulta sa estimated loss worth 63 million pesos. Ayon pa kay ICI Executive Director Brian Hosaka, nakita rin anya ng Insurance Commission na kulang-kulang ang kanilang dokumento para sa progress billing. Bukod po dito, Pilipina page, mega love shoutout Dito, meron din pong Thank you sa maagang pakape. informasyon na ang SunWest Inc. ay dati pong pagmamayari ni Congressman Elizalde Zaldico. Dahil dito, nagrekomenda ang ICI sa Ombudsman na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon sa nasabing proyekto. Upang posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Pinangalanan na rin ng ICI ang 18 maaaring responsable at maaaring kasuhan depende sa magiging investigasyon ng Ombudsman at sa makakalap pa nilang ebidensya sa tulong ng komisyon. Kabilang sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Incorporated. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Okay, tanyo kung gaano kakakapal yung mga papel na ibinibigay mga kababayan sa Ombudsman. Parang ang dating lang kasi dito mga kababayan, bumibilis yung investigasyon ng Ombudsman sa pamamagitan po nitong ICI kasi sila na nga po yung nagre-recommend na dapat makasuhan itong mga totoong sangkot talaga mga kababayan dito po sa maanumalyang flood control na ito. Ngayon, ang nauna ay itong nangyari sa Nauhan mga kababayan na nagkakahalaga ng milyones na palpak na proyekto at yung iba pa nga di umano mga kababayan ay mga substandard. So ngayon, ang isa po dyan na sigurong buena mano na makakasuhan ay walang iba kung hindi itong si Zaldico at yung iba mga opisyales ng DPWH. Kaya nga dapat umuwi na itong si Zaldico para harapin niya mga kababayan ito po mga posibleng kaso na isasampa po laban po sa kanya. Kasi kung darating yung time na magiging fugitive po siya, hindi naman po siya makakatakas sa kamay ng batas. Lalo na at meron po tayong ugnayan sa Interpol. Hindi makakatakas ito pong si Zaldico. Anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa di umano'y pagtatago ni Zaldico mga kababayan sa ibang bansa at panawagan ni Secretary Boying Remulla na umuwi na lamang po at harapin yung mga posibleng kaso na ikaso po laban dito kay Zaldico. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.